Karapatang magkaroon ng dekalidad na edukasyon, malayo sa anumang uri ng mabigat na hanap buhay at magkaroon ng mga pangunahing pangangailangan. Ilan lang sa mga karapatang dapat na maibigay sa mga bata. Pero ang malungkot, may mga pagkakataong tila nalalabag at hindi kinikilala ang mga karapatang ito. Sa ikatlong pagtatanghal ng sektor, puntahan natin ang mga lugar kung saan matatagpuan ang mga pinakamahihirap na bata sa bansa. Siyasatin ang mga dahilan kung bakit sila ang itinuturing na ikatlong pinakamahirap na sektor sa ating lipunan. Ito ang Sektor Mga Bata. Reporter's Notebook Election Series. Lang, kayo ito na! Ito ang Barangay Valentina sa La Paz, Agusan del Sur sa Mindanao. Dito namin nakilala ang mag-aamang Avelino, Junior at Mary Joy. Magkakasama nilang tinatahak ang matarik na kabundukan ng La Paz para marating ang kanilang destinasyon. Ang mga trosong kanilang iniipon upang ibenta. Naglakad lang kami, ma'am. 12 kilometers, ma'am. Siguro mga 7 hours siguro. Kaya kahit hindi makuan yung kahirapan, so makaya na lang. 13 taong gulang si Junior habang ang kapatid niyang si Mary Joy, 11 taong gulang pa lang. Kapwa menor de edad pero kailangan ng magbanat ng buto para makatulong sa kanilang ama. May sakit naman ang kanilang ina na pansamantalang nanunuluyan sa mga kamag-anak sa Bukidnon. Sa araw na ito, kapwa sila hindi nakapasok sa eskwela. Itong anak ko, sabi ko, huwag ka muna mag-aral, tulungan muna ako. So, masakit ng katawan ko. Sabi niya, gusto kong mag-aaral. Sabi ko, pag makabigas na tayo, bago ka mag-aral. Sa isang bahagi ng gubat, bumungad sa amin ang ilang falcata tree. Magkatuwang na namutol ng puno ang mag-amang Avelino at Junior. Maya-maya pa, isa-isa na nilang hinila ang 5 naputol na kahoy papalapit sa ilog. Nagtrabaho kami ng plakata. Tsaka aming pinapasan, aming
din sa tubig at aming ini-release. Dahil walang tulay o bangka, ang mga kinuha nilang troso ang nagmistula nilang mga balsa. Tinali ito ng lubid para hindi magkahiwa-hiwalay habang inaanod ng tubig. Nakapoy ako, bumalik pa ako, hikot na sabo, pero nasab sa umayam. Pero kung tutuusin, biyaya pa raw na maituturing ang ilog. Pagdating kasi sa pampang o patag na bahagi ng gubat, magsisimula na raw ang totoo nilang kalbaryo. Isa-isang pinasa ni Junior ang nakuha nilang mga troso. Sa mura at payat niyang pangangatawan, mahirap isipin kaya niyang buhatin ang mga troso na tinatayang 50 kilo ang bigat. Halos katumbas ito ng isang kabang bigas at mahigit triple ng kanyang bigat. Akura naghihila. Yung tabangin na lang ko kay di makaya, kay matanda na ako. Mahirap kasi ang bigat ng aking dala. Ayon sa survey ng National Statistics Office o NSO noong 2011, tumaas ng 25% ang bilang ng mga batang sangkot sa hazardous o mapanganib na trabaho sa nakalipas na 10 taon. Mula sa bilang na 2.4 milyon noong 2001, umabot ito sa 3 milyon noong 2011. Kabilang narito ang magkapatid na Junior at Mary Joy. Pag yung bata ay threatened by a hazard, yung right niya to survive ay wala na kasi posible siyang maaksidente. Yung right to development, imbes na yung bata ay naglalaro, nag-i-enjoy, pinapalago niya yung kanyang kaisipan, yung kanyang katawan ng maayos, bilang paghahanda nga sa pagiging part of the human resource sa future. Wala na yun dahil yung oras niya nauubos na lang sa pagsasakripisyo. Patabang! Tabang! Paspas! Ang ating pamahalaan ay tumutugon sa problema ng child labor. Isa pa sa mga proyekto ng Department of Labor and Employment ay yung tinatawag naming kasama o kabuhayan para sa magulang ng batang manggagawa. At ito ay nagbibigay tulong pangkabuhayan sa mga magulang at maging sa mga kapatid, nakatatandang kapatid ng child laborer. Pero tila hindi pa naaabot ng programang ito ang pamilya ni na Junior. Hanggang ngayon kasi, wala pang regular na hanap buhay ang kanyang ama. Dati-rati may katuwang din daw silang kalabaw sa paghila sa mga troso. Pero dahil mahina na ito dahil na rin sa katandaan, si Mang Avelino at kanyang mga anak na ang sumalo sa kanyang trabaho. Si Junior minsan na raw nasuwag ng kalabaw sa kanyang dibdib. Kapuna-puna rin ang pilat na ito sa kanyang mukha. Sugat ng dugi. Perong dugi na kanto. Dapit hapon na nang makarating ang mag-aama sa bayan ng La Paz. Dito nakatira ang isa sa mga buyer ng troso. Ang 5 piraso ng troso, katumbas ito ng 720 piso. 26. Mo ni siya ang kibali, halin na niya, 720. Pero dahil inaabot ng 5 araw bago sila makaakyat at makakuha uli ng troso, pumapatak na 100 kada isang araw lang ang kanilang panggastos para sa isang buong linggo. Bili kami 1 kilo, saka asin, bitsin. Isang araw yung 1 kilo, so sabi ko, ubusin na natin sa pagtanghali, wala na. 3, sabi ko 3. Tag isang lang, 3 yung 1 kilo. Kung
Kung si Mang Avelino lang daw ang masusunod, nais niyang mapagtapos kahit high school man lang ang kanyang 8 anak. Pero sa kasalukuyan daw nilang hanap buhay, tila malabo pa raw ang kanyang mga pangarap. Yung anak ko, sabi ko magtatrabaho muna kayo. Hindi. Grade 6 lang, walang nag-high school. Wala, ma'am. 2, grade 6. Sabi ko magtrabaho na muna kayo. Hindi na kaya. Kahit kursunada nga mag-aral, pero sa akin ang may cash, walang kaya. Kung may makatulong, gusto ko sana, ma'am, may anak ko nga. Pero sa akin lang, hirap, ma'am. Hindi ko kaya. Maagamang namulat sa paghahanap buhay. Sinisikap ni na Junior at Mary Joy na makapasok sa Lope Cortes Elementary School sa Agusan del Sur. High school na sana si Junior sa edad na 13, pero dahil sa madalas na pag-absent, nasa ika-5 baitang pa lang siya ngayon at kaklase niya ang kanyang 11 anyos na kapatid na si Mary Joy. Sa isang linggo, mga tatlo yun. 3 yung absent, 2 yung present. Minsan naman sa isang linggo, wala talaga. Matalino sana kung yun nga, kung nag-aaral lang araw-araw. Matatalino naman talaga lahat yung mga bata dito. Kaso lang, isa lang yung sa yung mga hindrances kaya hindi sila parang hindi sila nagiging kasi yun nga sa kanilang kinabubuhay. Mas gusto mo bang nagtatrabaho o gusto mo sa school? School. Para mabasa. Anong paborito mong subject? Sa unang tingin, pangkaraniwang klase at paaralan ang pinapasukan ng magkapatid. Pero kung susuriin, nakatagilid ng struktura nitong binuulang ng tagpi-tagping kahoy. Nito lang nakaraang bagyong Pablo na basa ang ilan nilang libro. Kapansin-pansin din ang sirang blackboard na ginagamit nila sa klase. 5 lang ang mga silid-aralan para sa 250 estudyante. 3 ipinatayo ng gobyerno at 2 ipinatayo naman ng Parents and Teachers Association o PTA. Yung grade 1 isang classroom, saka grade 2 din yung sa makeshift na isa is 3 and 4. Yun yung isang classroom ng makeshift is 5 and 6. 4 lang ang regular na guro rito at may 2 volunteer teachers. Kasi yung mga volunteer, hindi natin alam kung next year meron pang budget ng munisipyo. Pag wala, paano na, magiging multi-kid ulit. Konsay pasabot, ang buhok daw ni Pero mas masaklap na katotohanan, karamihan daw sa kanilang mga estudyante ay hindi na nakakapagtapos ng high school. 8 kilometro kasi o 2 oras na lakarin ang layo nito mula sa kanilang barangay. Sa katunayan, ayon sa prinsipal ng paaralan, sa loob na mahigit 30 taon, isa lang daw nakapagtapos sa kolehiyo sa lahat ng kanilang naging mga estudyante. 14 na grade 6, 10 lamang yung gagraduate. Kasi huminto na yung iba. Mga second priority na nila yung pag-aaral. Yung first, yung paghahanap ng pagkain para sa pamilya. Pero kung tutuusin,
Mas maayos ang sitwasyon ng magkapatid na Junior at Mary Joy na kahit paano'y nakakapasok pa rin sa paaralan. Tulad ni Marika, ang 11 pa niya mga kapatid hindi rin nakapag-aral. Anak magmaka. Kwata amay ko ta kwarta. Wadag balita bagas. Kaya naman para makatulong sa kanyang tatay, sumasama rin siya sa pag-akyat ng bundok para kumuha ng ratan. Dok, gaano kalayo yung nilalakad mo? Sa kilometro. Mahirap ba? Oo. Di ang atabagon. Agul at bayay. Kapansin-pansin ang mga iniwang peklat ng kanyang mga sugat mula sa kahoy na ratan. Tinatawid din niya mga ratan sa ilang matatarik na bangin. Pero sa kabila ng nakakapagod at delikadong trabaho, wala ring magawa ang kanyang ama dahil na rin sa hirap ng buhay. Nabadjit ko sa bahay ito sa karong yan habot ko. Kung ako dumahong kanan, ubawas mo bagsika. Bakit hindi niya pinapapasok sa school? Pa-school at anak ko. So, makapaenroll ah. Babae na dahil sa babae. Pero ko lang kayo din. Mag-atlas ang mga anak ko. Ito, manuwari ka sa kumpanya. Ikan abot ko, igo din dapat ko. Wala, si Bani. Ito support ako sa mga anak ko. Tuwing araw ng Sabado at walang mga estudyante, bumibisita siya at ang kanyang kapatid sa paaralan. Ayon sa ulat ng NSO noong 2011, 6 na milyon sa tinatayang 39 na milyong Pilipinong may edad 6 hanggang 24 ang out-of-school youth, katulad ni Marika. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 5 milyong out-of-school youth na naitala noong 2002. Yung usual reasons naman kasi nga nagtatrabaho sila, they have to drop out of school to work and help their parents para tumaas yung income. Taong 2007 na maglunsad naman ang Department of Education o DepEd ng isang pambansang programang naglalayong gawing literate ang mga kabataang Pilipino. Yes. Tinawag itong Basic Education Sector Reform Agenda o BESRA. Alas 5 pang tapos ng klase ni na Junior at Mary Joy, pero karaniwang umuwi ang magkapatid bandang alas 4 ng hapon. Sabi ko kay teacher, umuwi na po kami, tsaka magiging pa kami. Hindi madali ang proseso ng pagkuha nito dahil kailangan nilang bumaba ng bangin para sumalok ng tubig sa bukal. Ba delikado yung pinag-iigaban nyo? Sobrang taas. Hindi lang, Kaya? kaya na po. Ayon sa lokal na pamahalaan, may plano raw sila magpatayo ng linya ng tubig sa La Paz sa susunod na taon. Pagkagat ng dilim, pinagsaluan ng pamilya ni Mang Avelino ang sardinas at kanin. Bukod sa mahirap na pagkuha ng tubig, wala rin silang kuryente kaya gasera lang ang nagsisilbi nilang tanglaw sa gabi. Sa buong barangay Valentina, 4 na pulang sa mahigit 100 kabahayan ang may kuryente. Sa bawat pagtatapos ng araw, hindi maiwasang makaramdam si Junior ng pananakit ng katawan. Hapong-hapuman mula sa maghapong pagtatrabaho, tila maaninag pa rin ang liwanag ng pag-asa. Anong gagawin mo sa 50 pesos mo? Bili ng papel, lapis. Iba't ibang mukha, iba't ibang hanap buhay. Iba't ibang panig ng bansa. Sa loob ng 8 taon, hindi na mabilang ang nagawa naming istorya tungkol sa karapatan ng mga bata. Pero bakit nga ba tila siramplakang paulit-ulit ang masaklap na kwento ng kahirapan at maagang pagbabanat ng buto
ng ilang kabataan. Noong 2007 ang una kong makilala ang nooy 11 anyos na si Liza. Batang kalakal ang tawag sa mga tulad niya. Kasi masakit po yung tiyan ko, hindi ko lang po sinasabi sa mama ko. Kasi po lang pagkain. Wala ka lang at may pagkain ako. Isa si Liza sa mga lumulusong sa Malaburak na creek para manguha ng kalakal o plastik at latang maaaring ibenta. Mamadumi po dyan. Diyan po nang gagaling mga kain ng baboy. Minsan kakasakit ako dyan. Halos araw-araw daw nangangalakal yung mga bata para may pambaon sila sa eskwela. Kadalasang gutom at walang baon si Liza kapag pumapasok sa paaralan. Pero sa kabila nito, hindi siya lumiliban sa klase dahil sa kagustuhan niyang makapagtapos. Ipinakita niya sa akin noon ang butas niyang sapatos. Inaasar po kasi ako ng mga kaklase ko. Ano sinasabi nila sa iyo? Butas daw yung sapatos ko. Minsan walang nakukuha eh. Wala po akong baon. Pumapasok pa rin po ako, tapos nagbabaan ng kanin. Sira man ng sapatos at maging ang ginagamit niyang lumang bag at notebook, desidido si Liza na makagraduate. Ang determinasyon niya noon ay nag-iwan sa amin ng pag-asa na balang araw ay tuluyan siyang makaaahon sa kanyang hanap buhay. Matapos kasing ipalabas sa reporter's notebook ang kanyang kwento, dumagsa ang nais tumulong kay Liza. May mga tumulong para sa kanyang pag-aaral, habang ang ilan ay nagbigay naman ng sapatos at gamit sa eskwelahan. Morning po. Dito daw nakatira si Liza. Una ko siyang nakilala noong mga taong 2007. Tapos hindi ko makakalimutan tong si Liza kasi habang ginagawa namin yung storya tungkol sa mga batang kalakal, umupo sa tabi ko to tapos umiiyak. Tapos gusto ko siyang kumustahin. Good morning! Si Liza po! Ay, kumusta po? Lisa! Ano lang yan? Ba't ang laki-laki mo na? Kumusta ka? Bakit? 17 taong gulang na ngayon si Liza. Napuno ng halakhak at tuwa ang muli naming pagkikita matapos ang 6 na taon. Kumusta kayo, Nay? Kumboy, kumusta kayo? Pero hindi rin nagtagal ang aming kasiyahan dahil sa isang malungkot na balita. Hindi na nakatungtong ng high school si Liza. Bakit ka tumigil? Yung nga lang ako nawala ng pag-asa sa kanya nung tumigil siya. Trabaho po kasi si mami. Trabaho ako. Sabi ko, ano, Liz? Pasok ko po na masuwag po sa bahay. Naiiyak tuloy ako. Kasi, sorry. Naiiyak naman ako, Nay. Kasi ako, alam mo yun, sir, di ba? Nalungkot ako nung sinabi sa akin na. Para ako nang hina. Kaya Nung sabi nga sa lang akin, po. grade 5, tumigil na si ano sa Hinayang grade talaga 5. ako. Sabi ko, bakit? Pero ang mas masaklap na balita, nahinto na nga sa pag-aaral. Patuloy pa rin siyang nasasadlak sa child labor hanggang ngayon. Mula sa maruming bura kung saan namin siya natagpuan noon, minsan na rin siyang nagtrabaho sa isang construction site at ngayon tumutulong naman siya sa kanyang ina sa pamamasukan bilang kasambahay. Anong nangyari? Namamasukan ka na din? Anong ginagawa mo doon? Sa bahay po, linis laba, ganun. Linis laba? Lahat nun? Marunong na siya. Tinutulungan mo nanay mo? Opo. May sweldo ba? Si mama lang po. Pero nagtatrabaho ka rin. Opo. So ikaw, wala kang sweldo doon? Binibigyan niya lang ako.
So, nandun ka para lang makasama mo mama mo. Pero kayo, nasasaktan kayo Ayun, pag nandun siya. Kasi gusto kong ibigay sa kanya yung magandang buhay. Binalikan din namin ang mismong ilog kung saan siya nangalakal ng basura noon. Dito, ilang bata pa rin ang inabutan naming lumulusong sa tubig. Kabilang na ang pinsan niyang si Angelo, 9 na taong gulang. Maliliit na isda naman ang kanilang hinuhuli para maibenta. Tila mga bagong henerasyon ng mga batang kalakal na nakilala namin, 6 na taon na ang nakararaan. Kaya nga, nagagalit nga ako dyan isang nung punta rito sa ilog, ang lakas-lakas ng ilog sa mga ngalakal dito. Sabi ko, pag nadisgrasya ka dyan, sabi ko ganun. Kumbaga parang ngayon, gusto ko yung tutukan yung pag-aaral lang eh. Pero hindi, matigas ulo. Gusto niya mga lakal eh. Kaya pinababayaan ko na lang. Makalipas ang ilang taon, masaklap isiping tila sinlabo pa rin ng tubig sa ilog ang kinabukasan ni Liza at ng kanyang pamangkin. Pero may dala pa rin naman siyang magandang balita. Naipasa ni Liza ang ALS o Alternative Learning System exam na programa ng Department of Education. Dahil dito, maaari na siyang makapag-high school kahit hindi pa nakatapos ng grade 6. 50 ka daw kayo na nag-take. Sila lang kayong pumasa. 5 lang po kaya. 5 lang kayo. Congratulations. Hindi ka pa naman tumitigil na mangarap. Kasi nga po, yung hinihintay ko nga lang po yung makalaki na magdalaga ako. Dalaga. Ibang bansa, ganun. Para, kasi sabi niya, kasarawan ng ate ko gano'n ka na lang. Ibang bansa na lang para mapatayo na natin, bahay natin na to. Palaki natin. So, gusto ko ganun. Kumbaga parang kahit sa kanila, biro lang. Parang niisip ko, story. Hindi nalalayo ang kwento ni Liza sa mga batang mansisibak na nakilala namin noong 2006. Grade 3 noon ang 10 taong gulang na si Arnold nang abutan namin siyang naninisid ng plastic sa Tondo, Maynila. Nangangalakal din ng basura ang kanyang ama noon habang tagaigib naman ng tubig ang kanyang ina. Kaya naman kinailangan niyang tumulong sa murang edad para may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto mo makapag-aral? Doktor po. Para rin po makatulong ako. Mapait pa rin ang balita sa amin ni Arnold nang muli namin siyang dalawin. Noong 2006, nakuna namin dito sa Reporter's Notebook ang batang si Nonoy. Ngayon makalipas ang may 7 taon, balikan natin siya para kumustahin. Umaga. Ano ba si Nonoy? Laki mo na. Naghiwalay daw ang kanyang mga magulang noong 2006. At isang araw ay umuwi na lamang siyang iniwan na siya ng kanyang pamilya. Tapos pumunta po sila sa Santa Cruz. Yung tatay ko po dito sa Roma. Tapos pag uwi ko po ng school, di ko po sila nadatnan doon. Tapos yun po, di ko na po sila nakita. Wala na. Umalis sila ng bahay. Hindi nagpaalam sa'yo. Hindi po eh. Dahil wala na magulang na gumagabay sa kanya, tuluyan siyang nahinto sa pag-aaral at patuloy na naging batang mansisibak. 4 na taon siyang naging palaboy sa kalye. Dati, kumusta yung buhay mo sa kalsada? Mahirap po kasi hindi ko po alam kung saan po saan po kakain, gano'n. Hindi ko alam kung saan ako matutulog. Tapos minsan pa kailangan mag-ingat kasi marami nang huhuling mga bata. Hanggang sa makilala niya si Father Matthew ng Tulay ng Kabataan Foundation. Dito nakapag-aral siya sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS, tulad ng kay Liza. Inihintay ko po yung resulta ng ALS eh. Nung pumapasa po, mag-aaral po.
Habang hinihintay ito, nag-volunteer muna siya bilang caretaker ng foundation sa May Vitas, Tondo. Si Arnold na ngayon ang tumutulong at nagtututor sa mga bagong henerasyon ng batang mansisibak. Sa ganitong paraan daw ay nakakatulong siyang mabigyan ng magandang hinaharap ang mga batang maagang nasaba sa paghahanap buhay. Gusto ko po talaga magturo rin po ng bata kasi naranasan ko rin po kasi dito po. Mahirap. Tsaka kawawa sila. Tsaka po, ganyan din po ako dati dito eh. Bali, tinatawag din po ako, tinuturuan din po ako. Kung tutuusin, 2007 pa nang maglunsad ng pambansang programa ang Department of Labor and Employment o DOLE para sugpuin ng child labor. Tinawag itong Philippine Program Against Child Labor na layong maging child labor-free ang Pilipinas pagsapit ng taong 2015. Pero ayon sa International Labor Organization o ILO, tila mahina ang implementasyon ng programang ito. Components nito, yung education, yung counseling for parents, sana they become better at what they're supposed to do. Livelihood para ma-address nga yung poverty na nasa ugat ng child labor. Tapos yung enforcement ng laws, no? Yung isang weakness yan sa bansa natin, merong batas. Pero iilan lang yung ating actually na-convict using the child labor law. Siguro yung communications din, getting the message across to everybody na kahit akseptado yan sa kultura ninyo o sa inyong pag-iisip sa community, pero that's against the law. Git naman ng DOLE, tuloy-tuloy ang kanilang mga programa para ipatupad ito sa buong bansa. Kabilang ng bagong lunsad na programang Batang Malaya na naglalayong labanan ng pagtaas ng kaso ng child labor sa bansa. Pero may hirapan daw silang ganap na masugpo ang child labor hanggat hindi nare-resolba ang ugat ng problema. Meron po kaming mga naipasara na permanent closure ng establishments employing minors. Meron din po kaming programa, yung livelihood program for the parents of child labor. Masasabi natin, ugat din ng child labor yung kahirapan. No? Kaya hanggat din natin natutugunan yung kahirapan, maaaring hindi pa tuluyang masugpo ang child labor. Pananaw naman ng grupong Save the Children, bukod sa pagbibigay ng kabuhayan, kailangan maturuan ng mga magulang kung paano dapat tratuhin ang mga bata at maituro sa kanila na dapat kilalanin at igalang ang karapatan ng kanilang mga anak. Ang bata, na laging nandyan yung parents papaano ba natin din mababago yung attitude, yung pananaw ng mga magulang tungkol sa karapatan ng mga bata? Na hindi sila dapat magtrabaho, ano yung mga karapatan nila, paano sila poproteksyonan. Ilang taon mula ngayon, maaari naming balikan at muling kumustahin sina Junior at Mary Joy, ang magkapatid na nagbubuhat ng troso sa Agusan del Sur. Gayun din si Marican na hindi nakatungtong sa paaralan at maagang namulat sa pagbubuhat ng ratan. Masarap isipin na sa mga panahong iyon, magandang pagbabago naman ang aming maabutan. Nakapagtapos na sana sila sa kolehiyo, malaya na sana sila sa bitag ng mapanganib na trabaho, at malaya na rin sa anumang uri ng pang-aabuso. Pero kung walang malinaw na reforma at pagbabago sa mga polisiyang nangangalaga sa mga kabataan, wala rin kasiguruhan na magbabago ang kanilang kinabukasan. Ako, si Maki Pulido. Ako si Giga Manicad at itong nakatala sa aming Reporter's Notebook.